Kaugnay sa mga paniniwala ni Eric Von Daniken na tayo dinalaw nga ng alien beings noong unang panahon, may napakalinaw na ebidensya ngayon. Nag-uugnay ito sa sinasabi niyang tayo nagmula sa mga higante at ang DNA na ito ay dala ng mga space travelers. Nakakagulat dahil matapos ang 10 linggo na nating pag-aaral sa kanyang aklat, may makabago pa rin tuklas sa ating panahon na nagpapatunay na hindi kathang isip lang ni Daniken ang kanyang mga sinasabi sa librong Chariots of the Gods. Nasa misteryo sa Buzegi Mountain sa Romania, Stargate sa Baghdad, Iraq, sa isang lugar sa Tibet, sa isang pyramid sa Egypt, at sa isang tunnel papunta sa sentro ng mundo sa ilalim ang maraming sagot at paliwanag sa bagay na ito. Ito'y halaw sa artikulong isinulat ng humansarefree.com. Ito ang huling yugto ng kanilang kwento. Sinimulan natin nitong nakaraang linggo ang pagkakatuklas sa isang ancient artifact sa ilalim ng bundok ng Buzegi sa Romania. Dahil sa ito'y hindi pangkaraniwang tuklas, kumilos kaagad ang Pentagon kung saan nakabase ang Central Intelligence Agency o CIA. Piniwersa nila ang bansang Romania na salikupin ang lugar upang wala nang makalabas na anumang balita tungkol sa mga nakita sa mga tunnel. Ngunit iba ang agenda ng bansang Romania kumpara sa agenda ng Amerika. Ang gusto ng Amerika, sila lang ang nakakaalam. Ang gusto ng Romania, ibulgar na ang lahat. Nagkataon na ang isang leader ng Secret Intelligence Agency ng Romania ay isang taong paranormal expert at siyang namuno sa pagpasok sa ancient artifacts sa ilalim ng bundok. Siya si Cesar Brad na naging daan upang mabulgar ang lahat ng ito. Ang unang napasok ni na Cesar ay tinawag na Grand Gallery. Meron itong higanting auditorium na ang taas ay 30 meters, 98.5 feet at ang haba ay 100 meters o 328 feet. Mayroong projection room na pinoprotektahan ng isang pinakatanod na may taglay na energy. Nabanggit na natin noong nakarang linggo, 3 tauhan ni Cesar ang lumapit sa pinto at namatay sila at biglang inatake sa puso dahil sa energy na nakatanod. Napakalakas ng energy na invisible pero nakaharang pala ito sa tarangkahan. Ngunit dahil nakapasok nga si na Cesar, nasabi sa kanya kung paano ang paraan ng pagpasok ng isang taong nagtungo sa kanya at nagpakilalang kinatawan ng Bilderberg at may maraming alam tungkol sa bundok na ito. Nagawa ni Cesar na pasukin ang ilang bahagi at makita ang secret door para ligtas na maisama ang iba pang mga tauhan niya. May nakita silang pinaka-energy sa loob na nagkulay ginto sa dingding. At ang napasok nilang lugar ay parang Astrodome. Ang kwartong ito ay may 3 malalaking tunnel na kapag tataka na may liwanag na kulay berde, hindi alam kung saan ang gagaling ang source of light. May mga mesa na higante na gawa sa bato at nakasalansan sa magkabilang bahagi ng dingding. Ang 5 ay sa kaliwa, ang 5 ay sa kanan. Ang taas ng mesa ay 6 feet 6 inches. May mga nakasulat sa ibabaw ng mesa na hindi maintindihan dahil ito ay ancient cuneiform ang karakter. May mga simbolo, mga triangle at bilog na nakaguhit. Walang kulay pero mayroong liwanag na radiation na bawat mesa ay iba ang kulay ng ilaw na tumatanglaw. Ang iba sa mga nakita ay tila kasangkapan at karamihan ay may mga nakadugtong na wire na colorless at nakaladag ang dulo sa sahig. At ang iba ay nasa kahon na parehaba, kahon na gawa sa mistulang pilak na material na bagay.
Nang lapitan nila ay nakitang ang mga wire ay may tumatalon na kuryente sa kahabaan nito. Kapag may lumalapit sa mesa ay lumilitaw ang holographic projection na kusang naglalarawan ng iba't ibang bahagi ng scientific field. Ang mga imaheng lumilitaw ay may sukat ang taas na 8.2 feet. Automatic ang projections na ito pero interactive dahil kapag may humahawak sa mesa, nag-iiba ang imahe batay sa nahihipo nila sa mesa. Dahil matataas ang mesa, gumamit ang mga scientists na kasama ni Cesar ng tripods para makaakyat. Kaya sa mas malapitan, sa pagsisiyasat ay nakita nila ang madilim na salamin na nakatakip sa mesa. Ang salamin ay may mga kwadradong guhit na humahati sa kanilang mesa. May impormasyon ukol sa biology at lumilitaw ang imahe ng mga halaman at hayop. Ang ilan ay hindi pa nila nakikita sa mundo, mga uri ng tanim at hayop ito. Napindot nila ang isang kwadrado at lumitaw naman ang hologram na nagpapakita ng human body at iniisa-isang ipakita ang anatomiya ng tao. May isa pa silang hinawakan na kwadrado at lumitaw naman ang hologram na nagpapakita ng mga extraterrestrial beings mula sa ibang planetary systems. Noong sabay na hinawakan nila ang kwadrado ng para sa tao at ang kwadrado ng para sa aliens, lumitaw ang scientific analysis tungkol sa DNA ng tao at aliens at ipinakita ang kanilang compatibilities. Habang gumagana ang hologram sa ganito, ay may lumitaw namang mga graphics sa gilid pero ang mga letra ay alien alphabet. Sa dulo ng mahabang paglitaw ng graphics ay lumitaw ang crossbreed ng tao at extraterrestrial. Kung pag-aaralang mabuti ang mga mesang nakita, higante ang gumagamit nito. At bago pa naman nahukay ang lugar na ito, mayroon ng mga kalansay na nakita. Kalansay ng higante sa bansang Romania. Ito ay nakita ng mga taga Bojoro Village. Nakatagpo sila sa sementeryo ng kalansay na puro higante. 20 taon na ang nakalilipas. Nagpatanim kasi ang otoridad nila ng mansanas sa mga lugar na walang tanim sa Scanay Village. Ang unang nahukay ng mga taga ron ay higanting kalansay na ang sukat ng tangkalay 7 feet 10 inches. Sa patuloy na paghukay ay lumitaw na marami pala ang mga higanting inilibing doon. May nasumpungan pa nga silang bungo na kasinlaki ng gulong ng kotse, bungo ng tao. Sa projection room na pinasok ng grupo ng Secret Intelligence Troop ng Romania sa pangunguna ni Cesar, may mga materyales na naglalaman ng impormasyon ukol sa physics, cosmology, astronomy, architecture, technology, biology, genetics at religion. Sa gitna ng kwarto may isang uri ng aparato na sa tantya ng mga scientifico ay ginagamit ito sa human brain function. Ang katabi ng aparato ay isang command panel na may geometric symbols at iba't iba ang kulay. Mayroon ding holographic simulation na nagpapakita ng Carpathian Mountains sa point of view sa taas na 25 kilometers above. Pagkatapos ay ipinakita ang malawakang pagbaha. Mula sa Romania, papuntang Hungary at Ukraine, ang tubig ay bumukal at umabot sa Transylvania. Ipinakita rin ng Romania na lubog sa tubig noon. Kaya ang malalaking bundok ay nagmistulang bumunting isla lamang. May nakahimlay na isang misteryosong banga
na ang sukat ay 9 feet 10 inches at ito ang sinasabi ng nagpakilalang kinatawan ng Bilderberg na may kaugnayan sa secret society. Siya si Lord Mazzini. Nang dalawin ni Mazzini si Cesar ay sinabi niya na may napakahalagang bagay na matatagpuan sa loob ng tunnel at ito nga ang banga. Nakita nga ni Cesar na may laman ng banga na pulbos na pinong-pino. Natuklasan ng mga researchers na ang pulbos ay gawa sa ginto na monatomic gold na may halong hindi may paliwanag na uri ng kristal. Ang gintong pulbos na ito ay lumilikha ng isang uri ng umaalon energy na may kakayahang magsagawa ng process of rejuvenation. Sa panahon natin, ang rejuvenation ay sa pamamagitan ng stem cell treatment. Kapag itong gintong pulbos pala ang ginamit para sa rejuvenation, ang tao ay kayang mabuhay sa loob ng 1,000 taon. Ngunit kailangan nilang gumamit ng gintong pulbos sa tamang dosage lamang. Ito pala ang sagot kung bakit marami ang katauhan sa Biblia at iba pang sinaunang mga alamat at panulat na umaabot sa mahigit 1,000 edad na ang mga tao noon. Ito rin kaya ang nais na makuha at ilihim lang ng mga bansang mayayaman, ang gintong pulbos. At ano ang totoo sa kasaysayan ng ating planeta? Katabi ng mahiwagang banga ang isang dome na may hologram na nagsasalarawan ng tunay na nakaraan ng tao. Kaya ang sabi ni Cesar, maling-mali ang teorya ni Charles Darwin na ang tao ay nagmula sa lahi ng unggoy. Sabi ni Cesar, ang tunay na pinagmulan ng tao ay lumitaw sa hologram. Mas kapani-paniwala raw ang mga kwento ng mga alamat kaysa sa tuklas ng siyensya. Hindi raw naglaho ang dinosaurs 65 million years ago. Totoo raw na may Atlantis at totoong merong Lemuria. Ang Lemuria ay isang kontinente sa mundo na lumubog sa dagat noong unang panahon. Sinasabi rin sa hologram ang tamang pagtuklas sa edad ng mundo, na siya rin sinasabi ni Erich von Däniken sa kanyang libro noong 1967 pa. Dapat baguhin na ng mga siyentipiko ang paraan ng pagtuklas sa panahong nagdaan. Yung dating na tinatawag. Ayon sa hologram, sa ilalim ng Botchegi Mountains, ang mundo natin ay umiidad na ng mahigit sa 25,920 years old at ang mismong Botchegi Mountain ay sinabi sa hologram na umiidad lamang ng 50 hanggang 55,000 years old. Napanood din ni Cesar ang pangyayari sa Great Flood at kung saan talaga nagsimula ang lahi ng tao, ngunit sa kasamaang palad. Takot si Cesar na ibulgar kung saan ang galing ang lahi ng tao dahil hindi raw ito makakaya ng ordinaryong utak ng maraming tao. Kaya may mga nagsasabing sagabal ang desisyon ni Cesar upang tuluyang magising sa katotohanan ang sangkatauhan sa mundo sa mga bagay na dapat na sana nating malaman. Ngunit may naghihinala rin na si Cesar ay hawak na ng secret societies kaya pigil na pigil kung magbigay ng impormasyon. At posible rin namang takot siyang lumaban kaya umiiwas na lamang sa secret societies at sa mga banta nito. Ngunit dapat pa rin siyang pasalamatan dahil marami na siyang naibunyag para tayo mag-isip ng mas malalim. Sabi ni Cesar, ang pagkabuhay ni Jesus at pagpako sa krus ay nakita rin sa hologram. Ang katakataka, ang maraming sumaksi sa pagpako kay Jesus ay mga nilalang na nagmula sa iba't ibang panahon, sabi sa hologram. Nagsuot lang sila ng kasuotang gaya ng damit sa panahon ni Jesus. Pero iba raw ang mga hugis ng mukha nila kaya nagtatakip sila ng mga mukha noon. May mga ipinakilala rin sa hologram ng mga taong banal na hindi kilala sa kasaysayan ng sangkatauhan. Noong unang panahon,
Ito ang pagkakahalubilo ng mga populasyon at kumpara sa ngayon ay ibang-iba. Kaya may mga dapat daw na mas malalim na pag-aralan ang mga archaeologists at anthropologists. Parang sinasabi nila na kahit magkakaibang panahon pwedeng maghalo-halo noon. Parang may kaugnayan pa rin to sa space travel. Ang natuklasang tunnel na ito sa Butchegi Mountain ay may iba't ibang tinatahak na direksyon sa iba't ibang bahagi ng ating planet Earth. Ang napasok nilang tunnel sa Romania ay may sangasangang lagusan patungo sa Egypt. Ang isang butas papunta sa Tibet at ang isa papunta sa Iraq at ang isa ay sa Gobi Desert sa Mongolia. At merong tunnel na patungo sa pinakailalim ng sentro ng mundo. Kaya marami ang nag-aaral sa siyensya na nagsasabing totoo na ang planet Earth ay hollow. Ito ang kasindak-sindak na haka-haka ng humans are free blog site. At baka nga raw ang sa ilalim ng mundo matatagpuan ng Agartha, isang mundo sa ilalim ng lupa. Kung gayon, bakit ito pinoprotektahan ng secret societies tulad ng Illuminati? Isang tanong na hindi pa natin masasagot hanggat hindi pa nabubulgar ang lahat ng natuklasan sa Butchegi Mountain at ang lahat ng tinutuklas ngayon sa mga nabanggit na mga lugar kung saan may kaugnayan ang misteryosong ancient artifacts. Ano ang meron sa lagusan sa Egypt? Ano ang meron papunta sa Tibet? Ano ang meron sa Stargate sa Iraq at sa Gobi Desert sa Mongolia? Lahat ito ay dapat nating matuklasan, ngunit may mga pumipigil pa sa katotohanan.